Taong 1988, Cavite. Matapos ang bisperas ng bagong taon, naging matiwasay naman ang pananatili ni Manong Buti sa Maynila. Isang buwan din noon ang lumipas, magmula noong huli nilang misyon, kung kaya't nakapagpahinga ng maayos ang kanilang grupo. Naging maingat na din sila noon para naman kahit papaano'y maiwasan ang peligrosong sitwasyon sa kanilang misyon. Sa pagsapit ng buwan ng Pebrero, lumapit sa kanilang tahanan ang pamilya nila Miguel na taga Cavite. Naghahanap kasi ito ng albularyo na maaring pagkonsultahan ng kanilang apo. Dahil sa alam nito ang bahay nila Manong Buti, kung kaya't yon ang una nilang pinuntahan upang makahingi ng tulong. Manong Buti, maaari ho ba kayong makausap? May mahalagang kailangan lang ho kasi ang pamilya ko eh. Wika ni Miguel. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi nito, agad din naman siyang lumapit kay Miguel habang nagsasabi ng, "Nasaan ba sila? Sige, papasukin mo." Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagtawag ni Miguel sa kanyang kadugo upang mas lalo pa silang maliwanagan sa mga nangyayari. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Manong Buti ang pangunahing pakay ng mga ito. Ipinakilala din sa kanila noon ang kasama nitong dalagita na merong karamdamang hindi matukoy kahit ng mga eksperto. Ginoong Buti, ang sabi sa akin ni Miguel meron kayong kakilalang albularyo. Maaari ho ba kaming magpasama sa inyo? Tanong ng ama ni Miguel. Oho, wala hong problema. Saglit lang ho Ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Sagot naman ni Manong Buti. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman nilang binagtas ang daan patungo sa Intramuros. Nang marating nila ang tahanan ng albularyo, agad namang ipinakilala ni Manong Buti ang mga kadugo ni Miguel. Dahil sa malapit siya noon sa matanda, kung kaya't hindi ito nag-atubiling sila'y tulungan. Ang una nitong ginawa para makita ang sakit ng dalaga ay ang tawasin ito sa pamamagitan ng pagpapatak ng kandila sa isang tubig na merong nakalubog na tawas. Nagsunog din ito ng isang buong tawas upang makita ang mga kaanyuan ng kung anumang nilalang na gumagambala sa dalaga. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang albularyo nang meron siyang masipat na isang sabog-sabog na figura sa sinunog niyang tawas. Bagaman hindi maliwanag ang nilalang na yun sa kanya, nasisiguro niyang hindi ito isang ordinaryong engkanto na kadalasang nambibiktima ng tao. Matapos itong masilayan ng albularyo, agad naman itong lumapit sa grupo nila Manong Buti upang magtanong ng iilang detalye. Buti, kayo ba'y merong alam na aral ng kaliwa? Ang nararamdaman kasi ng batang yan, kahawig ng presensya ninyong tangan. Ayaw ko mang maniwala pero yun talaga ang nakikita ko eh. Tanong ng albularyo. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, tila maging sila natigilan sa kanilang kinaroroonan. Halos wala kasing ideya sila noon sa sinabi ng matanda, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na sila'y isang mangmang pagdating sa mga lihim na karunungan. Ang katunayang wala silang alam sa mga ganoong bagay ay ang hindi nila pagdadasal sa mga pangontrang ibinigay sa kanila ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas. Tanging pagsitinginan na lamang ang kanilang nagawa na punong-puno ng mga katanungan sa kanilang mga mata. Nang mapagtanto ng albularyo na walang kaalam-alam sila Manong Buti sa kanyang mga tinutukoy, ninais na lamang nitong ibaling sa ibang bagay ang kanilang paksa. Habang nasa kasagsagan ng panggagamot ang albularyo, bigla na lamang itong naantala nang meron siyang narinig na kakaibang tinig sa labas ng kanyang pamamahay. Mahirap mang isipin noon
pero ang tinig na kanyang naririnig sumasabay sa bawat katagang kanyang binibigkas. Dahil sa mga kakaibang karanasan noon ng albularyo, napagpasyahan niyang tumungo sa pintuan ng kanyang bahay upang magmasid sa paligid. Nang mapansin naman ni Manong Buti ang ginawa ng matanda, agad naman niya itong sinamahan sa pagbabaka sakaling ito ay matulungan. "Manong, bakit ho? May problema ba?" tanong ni Manong Buti habang sinasabayan niya ito sa paglalakad. Hindi ko pa masabi sa ngayon, iho. Pero malakas ang kutob ko. Ang sakit ng dalagang yan, kayo ang may gawa. Seryosong sagot naman ng albularyo. Nang marating na nila ang pintuan ng bahay nito, dahan-dahan naman silang sumilip sa isang maliit na siwang ng pinto. Pagsilay ng albularyo sa labas ng kanyang pamamahay, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 5 demonyo na nakatayo habang patuloy na nakatitig sa lugar na kanilang kinaroroonan. Matapos itong masilayan ng albularyo, agad naman niyang binawi ang kanyang paningin at kasabay nito ang paghawak sa ulo ni Manong Buti upang ipakita ang mga pagmumukha ng demonyong kanyang nasilayan. Pagsilay naman noon ni Manong Buti sa siwang ng pinto, halos gulat na gulat siya noon sa kadahilanang wala naman siyang nakita sa lugar na yon. "Ano hong nais niyong ipakita, Manong? Wala naman ho akong makitang tao sa labas eh." Wika ni Manong Buti nang mapagtanto niyang walang katao-tao sa labas ng bahay nito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad din naman itong inialis ang kanyang ulo upang magawa nitong masilayan ng pangalawang pagkakataon ang mga demonyo. Pagsilay dito ng matanda, bumungad sa kanya ang napakapayapang paligid. Ang tanging nagawa na lamang nito noon ay ang paghinga ng malalim habang patuloy na iniisip ang mga pangitaing kanyang nasilayan. Pasensya ka na, Buti, ha? Akala ko kasi makikita mo yung mga nakikita ko. Halika na, bumalik na tayo. Wika ng matanda. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman itong itinuloy ang kanyang panggagamot sa babae. Sa pagpapatuloy ng kanilang gamutan, doon na pag-alaman ng albularyo na nalason ang dalaga. Hindi niya gaanong matukoy ang laso na kumapit sa katawan nito, subalit sigurado siyang magagawa niya itong mabigyan ng lunas. Habang ginagamot ito ng albularyo, doon inilahad nito sa mga kadugo ni Miguel na pasimpleng pasma at lason lamang ang natamo nito. Hindi naman mapanganib ang ganoong bagay at kusang nawawala lamang sa pagtagal ng panahon. Dahil sa kanilang mga narinig noon, labis-labis naman ang kanilang pasasalamat sa albularyo. Bago nila tuluyang nilisan ang bahay nito, binigyan naman nila ng donasyon ng matanda upang makatulong naman dito kahit papaano. Sa pag-alis nila Manong Buti, mariin siyang pinaalalahanan ng matanda ukol sa mga demonyong gumagabay sa kanila. Buti, pag-isipan mo ng maigi itong sinasabi ko sa iyo. Hindi ako nagbibiro, iho, at nagsasalita lamang ako ng may basihan. Sinasabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Hindi madali para sa isang ordinaryong tao ang magkaroon ng isang gabay na demonyo. Paalala ng matanda. Dagdag pa nito na halos hindi niya lubusang maunawaan kung bakit nagkaroon ng mga gabay na demonyo ang grupo nila Manong Buti. Ramdam naman niya ang kabutihan ng mga kalooban nito at ang pagkakaroon ng mababaw na bahid ng kasamaan. Kadalasan kasi, ang mga taong masyadong masasama ang nagkakaroon lamang ng gabay na demonyo. Matapos makapagbigay ng babala ng matanda,
Agad din namang umalis sila Manong Buti ng buong pusong nagpapasalamat. Hindi na muna nila ninais na bumalik sa kanilang tahanan, gawa ng kinakailangan nilang mahatid ang kadugo ng kanilang kasama. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, nagawa na nga nilang marating ang lugar ng Cavite. Dahil sa dami ng mga kadugo nito, kung kaya't naging mainit naman ang pagsalubong sa kanilang pagdating. Napag-alaman din nila noon na kasalukuyang idinaraos ang kapistahan sa lugar, kung kaya't wala na silang nagawa kundi ang manatili sa lugar na yon. Bagaman tubong Cavite itong si Miguel, hindi pa rin nagpakakampante sila Manong Buti sa lugar. Sa paglalim ng gabi, niyaya naman sila ng mga kadugo ni Miguel na tumungo sa lugar sa Yawan. Nangako ang mga itong maaaliw sila sa lugar na yon dahil sa dami ng mga taong nagkakasiyahan. Siyempre, bilang pakikisama noon nila Manong Buti, hindi na nila pinili pang tumanggi. Kahit papaano, tiwala naman sila noon sa kadahilan ng kasama nila si Miguel na isa sa mga kadugo nito. Nang marating na nila ang plaza, halos hindi magkamayaw sa tuwa noon ng mga kasama ni Manong Buti sa kadahilan ng kitang-kita nila ang dami ng taong nagsisiyahan sa lugar. May mga binibini din noong umagaw sa kanyang atensyon, kung kaya't mas lalo pang nahikayat si Manong Buti na manatili roon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsisiya sa paligid, halos hindi naman nila napansin ang mabilisang paglalim ng gabi. Nang akmang uuwi na sila noon, meron namang lumapit sa kanilang mga binibini na agad na gumawa ng paraan upang mailayo sila sa kanilang mga kasama. Dahil sa may mga dugong babaero ang mga ito, kung kaya't hindi na nila nagawang malusutan ang tawag ng laman. Habang tinitingnan ni Manong Buti ang mga babaeng yon, halos hindi niya mapigilang mapaisip kung ano ang mga susunod na mangyayari. Sila Miguel naman noon, panay lang ang pagtatawanan habang tinatahak ang daan na hindi nila alam kung saan patungo. Nang marating na nila ang isang lugar na liblib at merong nagsisitalasang mga talahib, agad namang lumapit sa kanila ang mga babae upang mas lalo pa silang akitin ng mga ito. Dahil sa mga pangyayaring yon, unti-unti nang namumulat si Manong Buti. Bagaman nais niyang makisabayan sa nais ng mga itong mangyari, may kung anong bagay noon ang humahadlang sa kanyang kagustuhan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Manong Buti nang masipat niya ang babaeng nasa kanyang harapan na dahan-dahang nagbabago ng kaanyuan. Bagaman nasa ilalim siya ng impluwensya ng alak, alam niyang hindi siya pinaglalaruan ng kanyang paningin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat sila Miguel na dahan-dahan ng nilalawayan ng mga bruha. Panay na din ang paghahawak ng mga ito sa kahit anong parte ng katawan ng kanyang grupo na parabang labis-labis na ang pagnanasa nitong kainin sila. Maya-maya pa, dumating na nga sa puntong nilalapit na ng babaeng kaharap niya ang matatalas nitong pangil sa kanyang leeg. Matapos itong masipat ni Manong Buti, doon na siya gumawa ng aksyon upang mailigtas ang kanyang sarili. Walang sabi-sabi, agad niyang sinapak ng napakalakas ang bruhang yon na siyang naging sanhi upang bumagsak ito sa lupa. Dali-dali din niya noong tinulungan sila Miguel na kasalukuyang nakahiga na sa talahib. Miguel! Tayo! Tumayo kayo! Mga demonyong mga yan! Wika ni Manong Buti habang pinagtatatadyakan ng mga bruha. Nang makawala na noon ang kanyang mga kasama, doon nakita ng mga ito ang nakakasukang pagmumuka ng mga babaeng nagtangkang makipag-isa sa kanila. Ilang segundo pa ang lumipas, napakaripas naman ng takbo ang kanilang grupo
nang masipat nilang magsituwad ang mga demonyo sa kanilang harapan. Panayang pag-ungol ng mga ito habang patuloy silang sinusundan. Dahil sa hindi na bago sa kanilang pangkat ang ganoong mga nilalang, kaya na may nagawa nilang mabasag ang mga tigalpo nitong pinakawalan sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalayo sa baryo ng mga kadugo ni Miguel. Nadapo sila noon sa isang palayan na kung saan walang kahit isang taong naninirahan. Dahil sa lugar na kanilang narating noon, wala nang nagawa sila Manong Buti kung hindi ang kumuha ng kanilang mga sariling sandata upang maipagtanggol ang kanilang sarili. Nagkataon naman noong merong dalang baril ang isa sa kanila, kung kaya't pinili nilang magsama-sama. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila nakita ang 5 babae na nakatuwad habang naglalakad. Panay pa ang pagkain ng iilan sa mga ito ng putik habang patuloy na nagmamasid. Paglapit ng nilalang sa kanilang kinaroroonan, agad namang tumayo ng tuwid ang isa sa mga ito habang nagwiwika ng, "Paano nyo natatakasan ang aming mga ginagawa? Hindi naman kayo mga antingero o kahit albularyo." Matapos itong marinig nila Manong Buti, nanatili naman silang walang imik sa lugar na kanilang kinatatayuan. Bagaman hindi pansin sa kanila ang labis na pagkatakot, aminado naman sila noon na sa puntong yon, bahag na talaga ang kanilang mga buntot. Animoy konting kaluskos lang noon sa paligid, nagdudulot ito ng matinding kilabot sa kanilang buong katawan. Si Miguel noon ayon sa kanya, pinipilit na lamang niya ang kanyang sarili na lakasan ng loob upang hindi siya maging pabigat sa kanyang grupo. Habang patuloy na nagmamasid sa kanila ang mga bruha, dahan-dahan naman sila noong napapaatras ng bahagya. Nang mapagtanto ng mga nilalang ang dahan-dahan nilang paglayo, doon na mas lalong umangil ang mga ito dahil sa galit. Nang marinig naman nila Manong Buti ang pag-angil ng mga bruha, agad naman nilang inutusan ang kanilang mga kasama na paputukan ng mga ito. Dala ng pagkatakot noon ng kanilang grupo, naging bigo silang makatama ng kahit isa man lang sa mga nilalang. Maya-maya pa, bigla na lamang natigilan sila sa kanilang pag-aatras nang masipat nilang lumundag ng napakataas ang mga bruha. Paglapit nito sa kanila, agad naman silang napabagsak noon sa lupa habang patuloy na sinasalag ang pag-atake ng mga ito. Ayon kay Manong Buti, kahit mga butot balat na lamang ang mga nilalang na yon, hindi pa rin nila nagagawang mapangibabawan ang lakas ng mga ito. Animoy ang pakiramdam niya noon. Nakikipagbuno siya sa isang taong batak na batak sa mga mabibigat na trabaho. Sa pagpapatuloy ng pagsalag noon ni Manong Buti sa bruhang nakadagan sa kanya, agad naman siyang nag-isip ng isang epektibong pamamaraan upang makawala sa nilalang. Nang makahanap siya noon ng pagkakataon para tumakas, agad naman niya itong ginawa ng mabilisan at walang pag-aalinlangan. Paghawak ni Manong Buti noon ng putik sa palayan, agad naman niya itong isinampal sa mga mata ng bruha at mabilisang itinulak ito papalayo sa kanyang kinaroroonan. Halos mapuno na ng putik ang kanyang buong katawan noon dahil sa pilit siyang ibinao ng demonyo sa putik ng palayan. Nang makatayo na noon si Manong Buti, agad naman niyang kinuha sa kanyang bulsa ang isang kapirasong tingga na isinusuot niya sa kanyang daliri kapag siya ay nakikipagsuntukan. Matapos niya itong gawin, buong tapang naman niyang nilapitan ang nilalang at walang pagdadalawang isip na pinaulanan nito ng suntok hanggang sa bumagsak ito sa palayan. Sa pagtayo nito,
Halos maligo na ito sa kanyang sariling dugo dahil sa pinsalang kanyang natamo sa mga mabibigat na pagsapak ni Manong Buti. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman siya noong napaatras nang masipat niya ang bruhang mabilisang tumatakbo papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang mapagtanto niya noong nanghihina na ito, agad naman niya itong sinalubong ng buong lakas at tapang. Paglapit dito ni Manong Buti, mabilisan naman niyang pinamumog ng suntok ang bruha hanggang sa bumagsak na yon sa lupa nang wala ng malay. Matapos niyang magapi ang demonyong yon, mabilisan naman niyang nilapitan ang iba pa niyang mga kasama na naghihikahos makatakas lamang sa mga bruhang ito. Pagsilay ni Manong Buti sa kinaroroonan ni Miguel, dali-dali naman niya itong pinuntahan para tulungan. Sa paglapit niya sa nilalang na nakadagan sa katawan ng kanyang kaibigan, mabilisan naman niya itong inundaya ng tadyak at pinaulanan ng suntok. Hindi na ito binigyan ni Manong Buti ng pagkakataon upang makatayo para naman kahit papaano'y hindi na sila mahirapan sa laban. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad namang kumuha ng isang tipak na bato si Miguel at mabilisan itong ibinagsak sa kinaroroonan ng nilalang. Demonyo ka! Muntik mo pa kaming mapatay! Wika nito habang pinagmamasdan ang katawan ng nilalang na dahan-dahang nawawala ng buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, dali-dali namang tumakbo sila Manong Buti patungo sa kinaroroonan ng tatlo nilang kasama. Pagdating nila sa lugar na kinaroroonan ng mga ito, nadatnan nila itong nakahiga sa putikan habang naghahabol ng kanilang mga hininga. Nakita din noon nila Manong Buti ang bangkay ng mga bruha na nagawang magapi ng mga ito. Ang isa sa mga bruhang yon ay napuno ng saksak ang katawan dahil sa walang habas na pagtarak dito ng isa nilang kaibigan ng isang kahoy na merong napakatulis na dulo. Ang dalawa naman sa mga ito ay halos malibing na sa palayan sa kadahilanang nilunod yon ng dalawa pa nilang mga kasama. Matapos ang mga pangyayaring yon, ilang oras pa silang natigilan sa lugar sa kadahilanang hindi sila makapaniwala sa mga nangyari. Bagaman hindi na bago sa kanila ang ganoong karanasan, hindi pa rin nila naiiwasan noon ang makaramdam ng takot sa kanilang mga sistema. Maya-maya pa, agad namang nabasag ang katahimikan sa paligid nang biglang magwika si Manong Buti ng Mga demonyo nga naman. Kahit saang lugar talaga tayo pumunta, nagagawa pa rin nila tayong masundan. Alam nyo, paminsan-minsan napapaisip ako may galit ba sa atin ng mga demonyo? Nang marinig ito nila Miguel, tanging pagtawa lang naman ang kanilang naisagot sa birong inilahad ni Manong Buti. Ilang minuto pa noon ang lumipas, napagpasyahan na nilang bumalik sa tahanan ng mga kadugo ni Miguel. Dahil sa putik na bumalot sa kanilang mga katawan noon, kung kaya't halos hindi na sila magawang makilala ng iilan sa mga kaibigan nilang nagpatuloy sa kanila. Miguel, saan ba kayo nagpupunta? Bakit punong-puno kayo ng putik? Akala namin nasa plaza kayo Wika ng tsuhi ni Miguel pagdating nila sa tahanan nito. Pasensya na ho kayo, Tiyo. Nagkamali kasi kami ng dinaanan . Hindi ko pa pala masyadong kabisado itong lugar ninyo. Palusot naman ni Miguel. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman silang naligo upang maayos ang kanilang mga itsura. Hindi na rin sila noon nagtangkapang lumabas ng bahay kahit marami silang naririnig noong nagsisiyahan. Manong Buti, salamat ho kanina . Niligtas niyo ang buhay ko. Wika ni Miguel habang sila'y nakahiga.
Huwag mo nang isipin yon, Miguel. Responsibilidad ko ang bagay na yan bilang pinuno ng ating grupo. Bukas pagising natin, magpaalam ka na sa mga kadugo mo. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Sagot naman ni Manong Buti. Kinabukasan, maaga pang umalis sila Manong Buti sa Cavite. Hindi na sila noon nagpaabot pa ng hapon upang maiwasan ang mga kadugo ng bruhang kanilang napaslang. Alam kasi nila noon, hindi titigil ang mga nilalang na yon hanggat hindi nila nagagantihan ang mga taong gumawa ng mali sa kanilang uri. Habang nasa kasagsagan ng biyahe noon sila Manong Buti, may mga pangitain siya noong nakikita sa bawat upuang di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Animoy nakakakita siya noon ng mga aninong nagkakaroon ng sariling wangis nang sa hindi malamang dahilan. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Manong Buti na kusang nagkakaroon ng anino sa mga bakanteng upuan kahit nagagawa naman itong matamaan ng sinag ng araw. Dahil sa kanyang mga nasisipat noon, inisip na lamang niyang maaaring dahil sa pagod at mga naganap noong nakaraang gabi kung kaya't nagagawa niyang makasilay ng ganoong uri ng mga nilalang. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang sarili nilang tahanan na siyang nagbigay ng labis na kapanatagan sa kanilang mga isipan. Lahat ng mga nangyari noon sa Cavite ay ibinauna nila sa limot para naman kahit papaano, hindi na nila maalala ang ganoong bangungot sa kanilang mga buhay. Okay, sino dyan excited para sa bagong adventure nila Manong Buti? Kasi dito sa episode na to parang walang naging adventure eh. Parang nayaya lang sila sa Cavite, di ba? Pero ako, lagi ako na-excite kapag nandyan yung negosyante eh. Kasi may iutos yun sa kanila, malamang. Tsaka yung sinabi ng manggagamot na bibihira lang ang mga taong magkaroon ng gabay na demonyo. Ano kayang ibig sabihin, no? Alam nyo, napakarami pang tanong dito sa kwento ni Manong Buti. At dito rin pala sa episode na to, taong 1988, feeling ko nangyari to sa Daang Hari. Para sa mga di nakakaalam yung Daang Hari, sobrang haba ng daan na yan. Tas tagus-tagusan niya, marami kayong madadaan ng baryo, mga nayon o lugar. Pero nung panahon na 1988, alam ko sobrang liblib dyan. Tsaka maraming motoristang takot na takot dumaan dyan. Kasi bukod sa maraming nagpapakita talaga, marami ring aswang, uso yung mga holdapan. Tsaka, yun nga, delikado yung daan. Pero para hindi na kayo mabitin, isunod kagad natin yung 7. Yun lang. Salamat.